Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, mapapanood nyo ang tatlong maalamat na nilalang na ang sabi ng iba ay nananatiling buhay at nagtatago. Ito ay ang mga sirena, higanting shark ng megalodon at ang mga dragon. Kaya naman for today's video, aalamin natin kung totoo nga ba ang pruweba para malaman kung ito ba ay totoo o peke. Una sa inyong mapapanood ay ang 10 video na di umano nakuhanan raw ang sirena sa kamera. Ang video na ito ay dati ko nang naipost noong September 2021. Panuurin mo ito at ikaw mismo ang humusga. Una sa ating listahan ng viral video ay ang sirena na nakuhanan daw ng video sa dagat ng Australia. Ang video na to ay pumalo na ng 10 million views sa YouTube at isa sa pinaka-convincing mermaid video na aking napanood. Bilang researcher, as I like to call myself, hinanap ko ang original channel na nag-post ng video upang alamin kung ito ba ay fake or legit. Ayon sa kumuha ng video, hindi raw ito tampered or edited. Mapapansin sa video na mabilis itong nakalalangoy sa dagat kahit hindi nito ginagamit ang kanyang braso at kamay. Madalas kasi sa mga peking sirena ay gumagamit ng buong braso upang makalangoy. Ano sa tingin nyo guys? Naniniwala ba kayo sa nag-post ng video na ito raw ay legit? I want to read your opinion kaya please, comment down below kung sa tingin mo legit or fake. Sa mga pelikula at teleserye, madalas sa mga sirena ay babae na may magandang mukha at nakakaakit na katangian. Kaya naman pasok ito sa mga roles ni Marian Rivera at Ann Curtis. Pero sa ating next clip, makikita ang isang sirena na hanggang tuhod lang sa ganda ni Ann Curtis. Ang video na to ay naging viral sa TikTok at bumalo na sa 8 million views. Maraming mga netizens ang nakapansin na hindi raw ito tampered dahil makikita sa video na meron itong anino. Kaya din niyang pagalawin ang kanyang buntot sa iba't ibang direksyon na tila ba imposible kung isa lamang siyang tao na naka-costume. Hindi ko na mahanap ang original uploader ng video kaya mahirap i-verify kung legit ba ang video o hindi. Sa totoo lang, I am hoping na totoo ang video dahil ang astig siguro kung meron pang mga undiscovered marine creatures gaya ng sirena. Ayon sa mga mermaid expert, malayo sa katotohanan na ang mga sirena ay mukhang artista at may suot na bra na gawa sa kabibe. Kung meron mang sirena, malamang ay mukha itong dugong o di kaya ay yung kaklase mong may crush sa'yo nung elementary. Gaya na sa video na to, maganda pa rin ang buhok ni ating sirena. Ang original uploader ng video ay walang binanggit o naka-highlight kung fake ba ang video. Kung papanuurin mo ang original copy ng video, wala kang maririnig na reaksyon o pagkamangha sa lalaking kumukuha ng video. Sounds suspicious to me if you ask me. Kaya naman I am 99% sure na fake ang sirena sa video. Next on our list ay ang viral video na kinunan sa Mallorca, Spain noong 2013. Umabot na ito sa 2 million views. Dito sa video, makikita ang isang imahe na kawangis ng isang sirena. Mapapansin din na kulay asul ang balat nito, pawang kakaiba sa lahat ng mga sirena. Hindi rin maaninag ang detalye ng katawan dahil malabo ito pag zoom. Ayon sa original uploader ng video, wala naman siyang binanggit na legit ang video at wala din siyang claims na stage o gawa-gawa lang ang sirena sa nakuna na video. Naging suspicious ako nang malaman ko na ang original uploader ng video ay may koleksyon ng iba't ibang badly edited videos gaya ng dragon na mukhang kartolina kung lumipad. Kaya dahil dyan, I am 99% sure na fake ang videong ito. Gayunpaman, marami pa ring mga netizens ang nagsasabi na totoo ang sirena sa video. Pero kung sa tingin mo ay mali ang opinion ko, please let me know in the comment section dahil welcome sa akin ang mga healthy discussion. Next ay ang video na kinunan sa Bluestone National Park, USA. Naging viral ang video noong 2019 matapos mahagip sa lente ang isang sirena na tila ba nag-dive pa ilalim ng dagat.
Pagmasdan ng maigi kung paano sumulpot ang sirena at kung gaano rin ito kabilis na naglaho. Ang nag-upload ng video ay ang official YouTube channel ng Bluestone National Park na isang private resort. Walang binanggit ang uploader ng video kung fake ba ito or legit. Napaisip tuloy ako na maaaring isa lamang itong gimmick bilang marketing stunt or publicity. Kung isa man itong special effects, ang galing ng mga animators ng video at mukhang may tatalo na sa special effects ng Victor Magtanggol. Susunod sa ating listahan ay ang isa sa madalas na gamitin ng mga YouTubers bilang clickbait. Makikita sa video ang isang nilalang na tila ba ay may katawan ng tao at ulo na katulad ng sa isda. Meron na itong 200,000 views sa YouTube. Ayon sa kumuha ng video, ito raw ang nilalang na matagal nang nananakot ng mga mangingisda. Ano sa tingin nyo guys? Legit ba ito or hindi? Kung ako ang tatanungin, mukhang fake ang creature. Sa panahon ngayon, sobrang dali na lang ang gumawa ng prosthetic at animatronics. Kung totoo man na isa itong klase ng sirena, sana ay pinakawalan at binalik na lang siya sa tubig kesa itali at hayaang mamatay dahil kawawa naman. Ang susunod sa ating list ay ang pagsulpot ng sirena habang nasa ilalim ng kuweba. Ang video na to ay kinunan sa madilim na kuweba ng Cenote Cave, Mexico noong 2016. Habang lumalangoy ang scuba diver, makikita sa video ang paglitaw ng isang babae na may buntot kagaya ng sa isda. Ayon sa uploader ng video, iginiit niya na legit ang video at hindi ito isang babae na naka-costume lamang. Ano sa tingin nyo guys? Fake ba ang video? There's something fishy sa video na to kaya parang ayoko maniwala. Pero ang astig siguro kung finally, dito lang pala sa kuweba nagtatago ang mahiwagang mga sirena. Ang susunod ay ang viral video na pinagpiestahan ng mga netizens sa internet dahil sa ito raw ay grupo ng mga sirena. Ang video na to ay kinunan sa drone sa Dana Point, California. Kung mapapanood ang video, mistulang grupo ito ng mga sirena. Mas lalo pang tumindi ang espekulasyon dahil sa dami ng mga YouTube channel na nag-repost ng video claiming ito raw ay legit. Sa aking pagsasaliksik, natuntun ko ang channel na nagmamay-ari ng video. Ayon sa uploader ng video, ito ay grupo ng mga dolphin at hindi ng mga sirena. Dahil sa malilikot na imahinasyon ng mga tao, ang grupo ng mga dolphin ay nagmistulang sirena sa mata ng mga netizens. Dahil sa dami ng tao na gustong maniwala sa mga sirena, maraming tao ang nagiging biktima ng fake news at fake videos. Noong 2011, ipinalabas sa Animal Planet ang pelikula na may title na Mermaid: The Body Found. Tinalakay dito ang iba't ibang hard evidence ng mermaid caught on cam. Lingid sa kaalaman ng mga netizens, lahat ng mga tinampok na video sa nasabing dokumentaryo ay edited at tampered. In short, ito ay fake, fake, fake. Kung isa kang mermaid fanatic, malamang ay napanood mo na ang videong ito. Huwag ka sanang magagalit sa akin pero sasabihin ko na ito ay fake. Kung tutuusin, ilang taon din akong naniwala na legit ang video na to kaya medyo heartbreaking nang malaman kong fake ang video. Parte lamang ito ng pelikula sa Animal Planet tungkol sa mga sirena. Sa video namang ito, mapapanood ang pagsulpot ng kamay ng sirena habang nasa submarine ang dalawang lalaki. Naging usap-usapan sa mga netizens ang video na to dahil sa mukhang authentic ang video. Yun nga lang, maski ito ay fake. Parte lamang ito ng pelikula/mockumentary ng Animal Planet. Malamang ay pamilyar ka din sa isang video na to kung saan mapapanood na mayroong sirena ang nahuli sa lambat. Sad to say, fake po at edited ang video na ito. Ang last ay ang cave art na nagpapakita kung paano hinanting at pinaslang ng mga sinaunang tao ang mga sirena. Mukha mang convincing ang cave art, fake din po ang drawings na nakita sa kuweba. Ang drawing sa kuweba ay gawa-gawa lamang bilang parte ng programa ng Animal Planet. Hindi intensyon ng Animal Planet ang lokohin ang kanilang viewers, pero kung choice mong maniwala sa mga fake news at fake videos, it is always up to you.
Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Apollo John F. Tome. Hello rin kay Boss Pangan. What's up sa Gakusan family? Shoutout kay Prince Darren Laksa, Gray at Clay Villanueva, Jops here at sa Narito family, Journey at Nathan Kite, at kay Princess Lumbab Pretty. Para sa susunod na episode, mapapanood nyo ang 10 video na di umano ay nakunan raw ang Megalodon sa camera. Ang episode na ito ay dati ko nang naipost noong July 2021. Panuurin mo ito nang malaman mo kung ito ba ay peke o totoo. Case number 1. Google Map Sighting. Sa dami ng tao na gumamit ng Google Map image, marami na ang nag-claim na nakunan daw di umano ang Megalodon gamit ang Google Map via satellite. Isa sa pinakasikat na nakuna ng kamera ay sa Cat Island sa bansang Bahamas noong 2017. Makikita sa picture ang itim na imahe na sa unang tingin ay pagkakamalan mong dambuhalang isda. Meron itong patulis na dulo at buntot na kawangis ng sapating. Sa tansya ng mga eksperto, maaaring umabot ng 60 feet ang pating sa litrato. Dahil dyan, nagsaliksik ako tungkol sa larawang ito. Napag-alaman ko na ito ay fake at ang picture ay edited o tampered. Oh no! Kung babalikan ang parehong lokasyon sa Google Image, makikita na wala na ang imahe ng malaking isda. Pansinin ang pagkakaiba. Pasensya na guys, pero mukhang hindi ito ang evidence na hinahanap natin. Case number 2. Dead Megalodon. Next on our list ay ang video na kinunan pa sa New York, USA noong 2009. Kahit sinong makakapanood ng video ay makukumbinsi na isa nga itong patay na Megalodon shark. Sa sukat at laki, tinatayang aabot ito ng 26 feet. Sa totoo lang, nang pinapanood ko ito, kinilabutan ako at napaisip na baka ito na nga ang pinakahihintay kong video evidence ng Megalodon shark. Bago pa ako maniwala, muli akong nag-imbestiga. Sa aking pananaliksik, napag-alaman ko na ang video na to ay unang ibinalita sa CNN. Nakasaad sa news report na hindi ito Megalodon kundi isang patay na basking shark. Sa mga hindi nakakaalam, ang basking shark ay ang pangalawang pinakamalaking isda sa buong mundo na kayang umabot ng 40 feet. Hindi mapanganib sa tao ang mga basking shark dahil tanging krills o halaan lang ang kinakain nito. Kaya the next time na makita mo ang video na to sa YouTube, alam mo na hindi ito Megalodon shark. Case number 3. Japanese Megalodon. Ang susunod sa ating listahan ay ang video footage na kinunan daw sa ilalim ng Marianas Trench. Ayon sa mga sabi-sabi, ang pating na nakunan sa video ay may sukat daw na 50 feet kung ikukumpara sa metal cage na merong sukat na 10 talampakan. Dahil dyan, lumakas ang spekulasyon na meron ngang nabubuhay na Megalodon shark sa ilalim ng Marianas Trench. Sa muling pagkakataon, nagsiyasat ako at naghanap ng katotohanan sa likod ng videong ito. Aking napag-alaman na ang video na to ay kinunan sa Saruga Bay, Japan at hindi sa Marianas Trench. Ayon sa mga shark expert na sumuri ng video, ang pating na nakuhanan ay hindi Megalodon kundi isang Pacific Slipper Shark. Humahaba lang ito ng 20 feet kaya imposible na ang pating sa video ay isang 50-foot shark. Kaya ang verdict ko sa videong ito ay sayang, excited pa naman ako kung totoo nga ang video. Case number 4. Kayaker and Megalodon. Lipat naman tayo sa California para sa susunod nating investigasyon. Sa video, mapapanood ang isang kayaker na namamangka at di alintana ang panganib ng dambuhalang pating. Talaga namang nakakakilabot ang eksenang ito lalo na't kayang pataubin ng ganito kalaking pating ang bangka ng kayaker.
Ayon sa pagsusuri, ang kayak ay may sukat na 8 feet, samantala ang pating ay may sukat na 22 feet. Wala masyadong impormasyon tungkol sa videong ito at sa kung sino ang uploader. Perhaps, ang pinaka-hinahanap kong sagot ay nakasurvive kaya ang kayaker sa video? Hindi ko masasabing fake ang video. Mukha nga kasing tunay na megalodon shark ang nakunan sa video. Pero sa totoo lang, I am 75% sure na ang pating sa video ay isa lamang harmless na basking shark. Ano sa tingin mo? Gusto kong malaman ang opinion mo sa video. Basking shark ba ito o tunay na megalodon? Case number 5. Megalodon attacking a whale. Noong 2013, sumikat sa internet ang nakakatakot na video na to kung saan di umano ay isang megalodon shark ang tumalon at sinagpang ang balyena sa ere. Kuha daw ito sa dagat ng South Africa. 8 years ago nung una ko itong napanood sa internet, manghang-mangha ako dahil naniniwala ako na isa nga itong megalodon shark. 8 years later sa taong 2021, habang pinapanood ko muli ang video na to, na-realize ko na mukhang peke pala ang video na to. Mapapansin na mukhang animation ang galaw ng mga nilalang sa video. Ano sa tingin nyo guys? Peke ba ang video na to o mukhang totoo? Gusto ko mabasa ang komento nyo kung edited ba ang video. Nasa kalahati na tayo ng listahan. Sana ay marami-rami ka nang nakuhang libreng impormasyon. Medyo nakakapuyat gumawa ng video pero inspirado ako sa pagpapatuloy dahil sa mga taong nanonood tulad mo. Pindutin lang ang subscribe button sa ibaba ng video at bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Maraming salamat sa pag-subscribe. Case number 6. Cape Town Photo. Ang litratong ito ay kinunan sa dagat ng Cape Town, South Africa noon pang 1942. Kung pagmamasdan ng mabuti, mapapansing may dalawang higanting palikpik na nakalitaw sa ibabaw ng tubig. Ayon sa witness account at sa kumuha ng picture, ito raw ay palikpik ng isang klase ng isda na hindi pa natutukoy ng mga sayantipiko. Kung isa nga tong higanting isda, tinatayang aabot ito ng 75 feet. Oh, no! Ang larawan na to ay isa na ata sa pinaka-convincing na ebidensya ng megalodon. Dahil dyan, bilang parte ng aking investigasyon, muli kong ginalugad ang internet sa paghahanap ng ebidensya kung legit ba o tunay ang litratong ito. Nagulat ako sa aking napag-alaman. Ayon sa website na The Guardian, ang picture na to ay fake. Ang larawan sa kanan ay ang tunay na pinagayahan ng edited picture at pinatungan lamang ng malaking palikpik. Sayang, muntik pa naman akong maniwala. Case number 7. Brazilian Coast Guard. Ang video na to ay nakuhanan sa coastline sa bansang Brazil bilang parte ng mandatory training rescue operation. Ang isang simpleng rescue operation ay nabalot ng kilabot matapos nang makita sa video ang likod ng isang dambuhalang nilalang na tahimik na lumalangoy sa lalim ng dagat. I-replay ko ulit para mas lalo mong maaninag. Ayon sa mga netizen, ang nilalang na nakunan sa video ay ang kinatatakutang megalodon shark. Marami ding nagsasabi na ito raw ay liwanag lamang na tumatama sa alon at hindi ang megalodon. Marami din ang nagsasabi na marahil ay likod ito ng balyena. Hindi ako kontento sa mga haka-haka kaya nagsiyasat ako at tumuklas ng kasagutan. Napag-alaman ko na ang video na to ay parte lamang ng isang pelikula ng Discovery Channel tungkol sa megalodon shark. Sa madaling sabi, ang pating na dumaan sa video ay isa lamang CGI effect at ito ay peke. Dahil dyan, ang verdict natin sa videong ito ay Case number 8. Whale losing a tail. Kung palagi kang nanonood ng megalodon videos sa YouTube, malamang ay pamilyar ka sa videong ito. Sa video footage na kinunan pa sa isla ng Hawaii, makikita ang isang binata na tinuturo ang nakitang patay na balyena
na para bang nawawala ang kalahating katawan. May kita sa video na lumabas na ang bituka at para bang may kung anong hayop ang kumain sa napakalaking buntot nito. Sadyang nakakapangilabot ang imahe na to dahil tanging megalodon shark lang ang kayang pumatay at kumain sa ganito kalaking nilalang. Sa aking pagsasaliksik, napag-alaman ko na ang videong ito ay fake. Ang videong ito ay parte lamang ng isang mockumentary special sa Discovery Channel. Kung medyo sanay kang tumingin ng graphics, mapapansin na hindi natural ang pagkakapatong ng patay na balyena at haladang edited ito. Sorry guys, mukhang hindi ito ang evidence na hinihintay natin. Case number 9. Giant fin caught on cam. Ang susunod na video footage ay kinunan sa Pacific Ocean bilang parte ng oil rig mining sa isang private company. May kita sa video na may dumaang isda dahil sa paligpik na nahagip ng kamera. Ayon sa marine biologist na si Colin Drake, ang palikpik na nahagip sa kamera ay ang kilabot ng megalodon shark. Kung i-estimate ang lapad ng palikpik sa katawan ng isda, may posibilidad na ang isda ay may haba na 62 feet. Oh no! Kung tutuusin, masarap sanang pagpantasyahan na mayroon ngang malaking pating sa ilalim ng dagat na nagtatago gaya ng nakuhanan sa video. Ngunit sa aking pagsasaliksik, ang video na to ay fake. Parte lamang ito ng mockumentary episode sa Discovery Channel at sigurado ako na ang lalaking ito ay isa lamang paid actor. Case number 10. Bite mark. Okay guys, andito na tayo sa pinakahuling parte ng video. Isa sa misteryo ng dagat ay ang litrato na hindi maipaliwanag ng mga eksperto. Gaya na lang ng imahe na to na kinunan sa Queensland, Australia. May kita na ang katawan ng pating ay may marka ng kagat. Ano kayang klase ng halimaw ang nakayanang tumangay ng malaking piraso sa pating na to? Ang isa pang larawan na to na kinunan din sa Australia noong 2019 ay makikita na nawawala ang kalahating katawan ng mako shark. Oh no! Kaya naman sa ganitong pagkakataon, mapapatanong ka sa kung anong klaseng nilalang ang kayang gawin ito. Ano sa tingin nyo guys? Posible kayang megalodon shark ang gumawa nito sa mga pating? Gusto kong marinig ang inyong opinyon kaya i-comment mo na yan sa baba at promise magre-reply agad ako. Para sa huling video, sabay-sabay nating panuurin ang 10 video na nagsasabi na totoo raw ang mga dragon at nabubuhay sila sa mundo. Ang video na ito ay dati ko nang naipost noong August 2022. Enjoy the video! Noong 2016, nag-viral sa internet ang di umano ay buto raw ng dragon. Ang video na to ay kinunan sa China at umani ng iba't ibang opinyon kung isa nga ba itong fake o legit. Kaya naman sa episode na to, haalamin natin kung may katotohanan nga ba sa likod ng mga viral videos ng dragon na nakunan sa kamera. Totoo nga bang may dragon? At ano-ano ang mga hayop na mukha daw anak ng dragon? Ayon sa Chinese mythology, ang mga dragon ang pinakamaswerteng zodiac sign. Pero, paanong naisama ang dragon sa zodiac sign kung wala naman dragon sa totoong buhay? Sa kultura ng maraming bansa, ang dragon ay mahalagang parte ng kanilang tradisyon, mitolohiya at kwentong bayan. Pinaniniwalaan na ang mga dragon ay may ulo gaya ng sa buwaya, katawan gaya ng reptilians at pakpak na kahawig ng sa paniki. Dahil sa kakaiba at nakakatakot na anyo ng dragon, ilang beses na itong bumida sa mga pelikula na mas lalong nagpalakas sa interes at imahinasyon nating mga tao. Sila ay maalamat na nilalang kaya maaaring nagtataglay din sila ng kapangyarihan na produkto ng mahika. Sa Chinese zodiac sign at ilang pelikula, maswerte at kakampi ng mga tao ang dragon. Pero sa maraming libro at alamat, ang mga dragon ay mapaminsalang nilalang na peligroso sa ating mga tao.
Ilang beses nang lumitaw sa sinuunang libro ang salitang dragon kahit noon pang year 170 AD, kaya hindi pa rin matukoy kung saan nakuha ng mga sinuunang tao ang ideolohiya ng dragons. Maaari kaya na may sinuunang tao ang nakakita ng buhay na dinosaur at dito nag-umpisa ang istorya ng maalamat na dragon. Mas lalong tumibay ang ebidensya tungkol sa dragon nang isa-isa nang nahuhukay ang buto ng mga dinosaur na nakahawig sa mga dragon. Ngunit sa pagpasok ng 21st century, halos lahat na ng tao ay may kamera at dito na nga nakuhanan ng pambihirang pagkakataon ang mga di umano ay dragon caught on tape. Gaya ng dragon na to na kinuna noong 2014 sa bansang China kung saan makikita ang dragon na lumilipad sa gilid ng bundok. Ito naman ang dragon na kinuna noong 2012 na di umano ay isa pa ring dragon na umaakyat papuntang langit. Nagkalat ang maraming fake videos ng dragon sa internet, kaya importanteng hindi tayo nagpapaloko sa mga paratang na legit ang kanilang videos. Kung bihasa kang tumingin ng visual effects at camera tricks, mapapansin mo na madalas sa kanila ay fake. Gaya na lang ng video na to na kinunan sa Disneyland noong 2016. Makikita ang pagkamangha ng mga tao matapos lang masilayan sa himpapawid ang pambihirang dragon. Ito pa, bumubuga pa ito ng apoy. Ang hindi nila alam, ang dragon na kanilang nakunan ay isa lamang animatronics na pinalipad upang aliwin ang mga bisita ng theme park. Kaya ito ay isang fake dragon. Isa pang pinakasikat na dragon sightings ay ang video na to na kinunan daw sa bundok ng Tibet kung saan masisilayan ang bangkay ng dragon na nahulog raw mula sa langit. Umabot na sa 3 million views ang video na to at marami nagsasabi na matibay itong ebidensya na mayroon ng dragon. Ngunit sa aking paghahanap ng kasagutan, napag-alaman ko na ang dragon sa video ay hindi totoo na kinunan sa Tibet at isa lamang animatronics para sa pelikula na kinunan sa bansang Spain. Oh no! Kaya masasabi nating ito ay isang fake. Oh no! Kung babalikan natin ang naunang video na kinunan sa China, maraming bone experts ang magsasabing ito ay fake. Ayon kay Douglas McQueen na isang bone expert, maaaring isa lamang itong buto ng kalabaw na pinagtagpi-tagpi. What? Ayon sa kanyang obserbasyon, imposibleng ganito kalinis ang buto ng dinosaur dahil madalas rito ay kalat-kalat ang buto dahil sa mga scavengers gaya ng ibon at iba pang hayop. Kapag ang hayop kasi ay namatay, may mga scavengers gaya ng ibon at aso na maghihimay-himay sa buto kaya imposibleng ganito kalinis ang buto na natira sa dragon. Ayon sa mga experts, maaaring buto ito ng kalabaw na pinagdikit-dikit. Kaya ang hatol natin sa video? Sa ngayon, wala pang malinaw na hatol kung ang mga dragon ay legit or fake. Marami kasing mga hayop na dati ay inakalang alamat lamang, ngunit ngayon ay isa ng tukoy na ganap na discoveries. Gaya na lang ng gorilla na inakalang kuro-kuro ng mga sinaunang European explorers, ngunit ang patunayang totoong hayop pala noon lang 1847. Ang mga kraken na kinatatakutan ng mga marino ay kinalaunan ay napag-alamang totoong hayop pala. Nakakapagtaka rin kung bakit ang mga sinaunang sibilisasyon gaya ng Aztec, Egyptians at Southeast Asia ay parehong may alamat ng dragon, ngayong wala naman silang ugnayan at komunikasyon sa isa't isa para magpalitan ng impormasyon. Sa pag-usad ng makabagong teknolohiya, parami ng parami ang nadidiskubring buto ng dinosaur na nahawig sa imahe ng dragon. Malay mo, in the future, may mahukay ang ating mga scientist na buto ng tunay na dragon. Ang astig siguro noon kung minsan ang nag-away ang dragon at T-Rex. Parang masarap panuurin yun ah. Sino sa tingin mo ang mananalo? T-Rex o dragon? Comment down below para malaman namin ang inyong opinyon. Kung tutuusin, may mga dragon naman talaga na kasama nating namumuhay sa mundo.
Hindi nga lang ito kasing laki ng dinosaur pero sa unang tingin, aakalain mong sila ang mini version ng mga dragons. Gaya na lang ng Om Salamander ng Slovenia na may ahambing sa mythological Chinese dragon dahil sa mahaba nitong katawan at ulo na parang sa buwaya. Maliit lang din ang mga binti nito na para talagang Chinese dragon. Ang mga Om Salamander ay isang amphibians at hindi sila mapanganib sa tao. Nakakalungkot isipin na dahil sa kanilang kakaibang anyo, madalas itong pinapatay ng mga lokal na residente dahil sa maling paniniwala na ito raw ay anak ng dragon. Sa bansang Thailand, dito makikita ang pambihirang insekto na sabi ng mga netizens ay mukha daw bagong pisang dragon. Sila ang dragon millipede na sa sobrang cute, parang may bago na akong paboritong insekto. Dito pa rin sa Thailand, may ahas na napaka-espesyal ng itsura na nakahawig rin sa maalamat na halimaw. Sila ang dragon snake at madali mo silang makikilala dahil pawang sila lamang ang ahas na may nakaumbok na kaliskis sa likod na para bang kahawig ng sa dragon. Dahil sa kanilang natatanging anyo, madalas itong alagaan ng mga exotic pet collector. Ang isa pang reptile na makikita sa Southeast Asia na pinakahawig sa dragon ay ang lahi ng flying lizard. Ang ulo nito ay para talagang ulo ng dragon, ngunit ang kanilang ekstrang balat na parang pakpak ang pinakaangat sa kanilang katangian. Maliit lang ang butiki na to na may timbang na 20 grams, kaya malayo na ito ang kinatatakutang hayop sa mga sinaunang alamat. Kung may nakakakilabot na hayop na pwede natin tawaging modern day dragons, ito ang mga Komodo dragon. Kaya nitong tumimbang ng 90 kilos at humaba ng 10 feet mula ulo hanggang buntot. Walang apoy na lumalabas sa kanilang bibig, ngunit meron naman itong pamatay na sekreto. Isa kasi ito sa kakaunting species ng lizard na kayang maglabas ng kamandag o venom. Paborito nilang kainin ang mga kalabaw at usa, kaya mag-ingat ka sa hayop na to dahil kaya nilang kumain ng tao kung may pagkakataon. Dito sa Pilipinas, may isang species ng lizard na para sa akin ang pinakakamukha ng mga dragon. Ito ang Philippine sailfin lizard. Sa anyo ng kanilang ulo at naglalaki ang palikpik, mukhang dito ibinase ang mga dragons na napapanood mo sa pelikula. Napakaganda at unique ng mga sailfin lizard, kaya kung may makita ka nito sa inyong lugar, huwag mo sana itong saktan o hulihin at sa halip, ipagmalaki mo sa mundo na mayroong espesyal na lizard na mukhang dragon na tanging sa Pilipinas lamang matatagpuan. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!